may isang katotohanang hindi mo napansin at kapag nakita mo ito ng malinaw, hindi na babalik sa dati ang paraan mo ng pagtingin sa dynamics ng lalaki at babae. Maraming lalaki ang gumugugol ng buong buhay nila sa paghahanap ng sagot sa isang tanong na matagal nang nasa harap nila. Bakit nagbabago ang kilos ng mga babae? Depende sa tipo ng lalaking kausap nila. Hindi ito tungkol sa paghusga, hindi ito tungkol sa laro, at lalo itong hindi tungkol sa kontrol. Ang pinag-uusapan natin dito ay pag-unawa. Pag-unawa na hindi ibinibigay ng lipunan sa mga lalaki dahil mas madaling ituro na ang babae ang may hawak ng lahat ng kapangyarihan. Pero habang tumatagal ka sa tunay na buhay, mapapansin mo ang isang pattern. Hindi pare-parehong kumikilos ang mga babae sa lahat ng lalaki. May mga lalaking halos pakiusapan nila ang atensyon at may mga lalaking hindi man lang nagpapakita ng interes pero sila pa ang inuuna. Nakita ko na ito ng paulit-ulit at marahil nakita mo na rin pero hindi mo alam kung paano ipapaliwanag. Ngayon, gagamitin natin ang lente ng leadership, personal growth at emotional clarity para ilatag ang picture ng malinaw. Hindi natin binabago ang kwento pero babaguhin natin ang estruktura ng pag-unawa mo rito. Dahil ang isang leader, ang isang lalaking may direksyon ay hindi kumikilos mula sa takot o ilusyon. Kumikilos siya mula sa malinaw na pag-intindi sa mga dynamics na gumagalaw sa paligid niya. At ang unang hakbang ay ito, may itinatago ang maraming babae na hindi nila sinasadya at ang nakatagong iyon ang nagbabago sa buong laro. Simulan natin. Part 1, ang realidad na hindi mo nakikita. Maraming lalaki ang lumaki sa ideya na ang babae ang premyo, ang tagapili, ang sentro ng kontrol. Binili nila ang konseptong kapag babae ang kausap, dapat laging patunayan ng lalaki ang halaga niya. Pero kapag pinagmasdan mong mabuti, may butas ang kwentong iyon. Oo, maraming babae ang nakakatanggap ng atensyon. Pero sino ang nagbibigay ng atensyon? Madalas, mga lalaking hindi nila gusto. At ano ang kapalit nito? Pressure. Pressure na laging magmukhang tama, magdesisyon ng tama, maging kaakit-akit kahit hindi nila alam kung sapat pa ba sila. Ang ipinapakitang lakas ay madalas takip sa isang bagay, kawalan ng seguridad. Ito ang hindi mo nakita noon. Hindi nila gustong malaman mo ito dahil kapag nakita mo na sila bilang kapwa-tao, hindi bilang misteryosong nilalang, nababago ang balanse ng dynamics. At kapag hindi ka na umaaligid, hindi ka na naghahabol, nag-iiba ang tono ng usapan. Part 2, bakit Sigma ang unang nakakatuklas nito? Hindi dahil mas magaling sila, hindi dahil mas matalino, kundi dahil hindi sila umaasa sa validation. Kapag abala ka sa sarili mong direksyon, hindi ka nakalugmok sa paghahanap ng approval at hindi ka madaling madistract ng panlabas na ganda, may nangyayaring kakaiba. Lumalabas ang tunay na ugali ng kausap mo kapag wala kang intensyong magpasikat o magpa-impress. Lumalabas ang tunay na emosyon sa kabilang panig. Makikita mo ang pag-shift ng tono, ng energy, ng pagkilos. Yung babaeng sanay na habulin, nagiging mas present. Yung babaeng takot magpakita ng kahinaan, biglang umaamin ng bagay na hindi nila sinasabi sa karamihan. Hindi dahil may ginawa kang special, kundi dahil wala kang ginagawa para habulin sila. At doon lumalabas ang isang katotohanan na ayaw nilang makita mo kasing insecure nila ang mga lalaking hindi nila inaamin na kagaya mo. Part 3, Sendertax. Paano nagpapakita ang nakatagong insecurity? Kapag tinanggal mo ang ideya na sila ang target at ikaw ang humahabol, lumilitaw ang totoo. Mapapansin mo, una, madalas silang mag-scan ng kilos mo. Sino ka? Totoo ka ba? Matatag ka ba? Hindi ito para manipulahin ka. Ginagawa nila ito dahil hindi nila tiyak kung sapat sila sa harap mo. Pangalawa, naghahanap sila ng kumpirmasyon na hindi nila inaamin. Maliit na tanong, maliit na testing, maliit na paghahanap ng assurance. Kapag ang isang tao ay ligtas sa sarili, hindi niya hahanapin ng kumpirmasyon sa maliliit na detalye.
Pangatlo, nagiging tense sila kapag binawi mo ang atensyon. Yung simpleng hindi ka agad nagre-reply, yung busy ka sa sarili mong goal, yung hindi mo sila inuuna. Sa taong panatag, normal ito. Pero sa taong may tinatago, ito ay nagiging internal alarm. At pang-apat, mas nagiging totoo sila kapag alam nilang hindi mo sila sinasamba. Kapag nagpapakita ka ng genuine interest pero hindi desperasyon, bumibitaw ang guard nila. Nakikita mo ang human side nila, hindi ang performance mode. Part 4. Bakit ayaw nilang malaman mo? Ito simple lang, dahil mula pagkabata, tinuro sa maraming babae na hindi sila pwedeng magpakita ng kahinaan. Na ang pagpapakita ng pagkabahala, pagkalito o pagiging unsure ay makakasira sa tingin ng lalaki sa kanila. Kaya nabubuo ang image ng pagiging matatag at may control kahit sa loob nila ay may lungkot, pressure at pagdududa. Kapag nakita mong parehong-pareho kayo ng pinagdadaanan, natatanggal ang ilusyon na kailangan mong habulin sila. Nagiging pantay ang interaction. At ang pantay na interaction ang pinakaayaw nilang bitawan kung sanay silang sila ang sinusuyo. Hindi manipulasyon ito. Survival style ito sa isang mundo kung saan ang hitsura, age at desirability ay laging sinusukat sa kanila. Part 5. Kapag hindi ka desperado, nagbabago ang dynamics. Kapag malinaw sa iyo na hindi mo kailangan ng relasyon para makumpleto ang sarili mo, nagiging iba ang tingin nila sa iyo. Ang lalaki na komportable mag-isa ay bihira, at dahil bihira, nagiging dahilan ito para sila mismo ang magtanong, bakit hindi niya ako hinahabol? Hindi ba ako sapat? Ano meron siya? Hindi dahil gusto nilang kontrolin ka, kundi dahil hindi sila sigurado kung nasaan sila sa pananaw mo. At kapag hindi sigurado ang tao sa posisyon niya, lalabas ang tunay na ugali, hindi ang performance. Ito ang dahilan bakit ang mga lalaking hindi nagpapakita ng desperasyon ay nagiging magnetic. Hindi dahil may technique sila, kundi dahil hindi sila sumasayaw sa lumang script na nakasanayan. Part 6. Paano mo makikita ang totoong intentions ng isang tao? Kapag pantay ang dynamics, nagkakaroon ka ng pagkakataon na makita ang tunay na kalidad ng isang babae. Makikita mo kung paano siya mag-isip, paano siya makitungo, at paano siya mag-handle ng pressure. Makikita mo kung kaya kanya respetuhin, kung kaya niyang maging totoo, kung kaya niyang maging kapareha sa halip na gantimpala. Hindi mo ito makikita kapag busy ka sa paghahabol. Hindi mo ito makikita kapag nakatingala ka sa pedestal. Makikita mo lang ito kapag malinaw ang paningin mo at hindi ka umaasa sa validation nila. At dito, nagbabago ang landas ng isang lalaki. Hindi na siya naglalakad ng bulag. Nagpapasya na siya bilang leader ng sarili niyang buhay. Hindi bilang tagasunod ng script na itinuro sa kanya. Part 7. Ang lihim ng pagiging tunay na malaya sa dynamics. Kapag nakita mong tao rin sila, hindi mo na sila makikitang Diyosa, hindi mo rin sila makikitang kalaban. Makikita mo silang kaparehong nilalang na nagnanavigate sa mundo na may takot, pressure at tanong sa sarili. Mula roon, ang interaction ay nagiging mas grounded. Hindi ka nag-a-adjust para lamang magustuhan ka. Hindi ka nagpe-perform para pasayahin sila. Nagpapakita ka bilang ikaw mismo at doon lumalabas kung sino ang talagang swak sa'yo. Hindi ka na gumagawa ng maskara. Hindi ka na nagbababa ng pamantayan. Hindi ka na natatakot sa pagkawala. Kapag natutunan mo ito, lumalabas ang natural na awtoridad mo bilang lalaki. Hindi dahil mas mataas ka, kundi dahil malinaw kang kumikilos. At ang linaw ay kapangyarihan. Part 8. Paano mo gagamitin ang kaalamang ito sa totoong buhay? Una, huwag mong ilagay ang babae sa pedestal. Respeto, oo. Pagmamakaawa, hindi. Pangalawa, umasta ka mula sa authenticity, hindi performance. Pangatlo, panatilihin ang pamantayan mo dahil ito ang nagtatakda kung sino ang may lugar sa buhay mo. Pang-apat, maging espasyo ka kung saan pwedeng maging totoo ang tao, hindi lugar kung saan kailangan nilang gumanap. Pang-lima, kapag may testing o challenge, huwag mag-react bilang depensa. Tumugon ng kalmado dahil ang hinahanap nila ay stability, hindi pabalik na tensyon. Pang-anim, tandaan na lahat ng tao, babae man o lalaki, may insecurities. Hindi sila exemption.
Kapag malinaw sa loob mo ang mga prinsipyong ito, hindi mo na kailangan ng games. Ang clarity mo ang mismong advantage mo. Ending, ang buong punto ng pag-unawa sa dynamics na ito ay hindi para manipulahin, kundi para makita ang katotohanan. Hindi sila masama, hindi sila misteryoso, hindi sila power holders na kailangan mong pagtrabahuan para mapansin ka. Tao sila, may takot, may pagdududa, may pressure. At kapag nakita mo sila bilang kapwa-tao, nagsisimula ang tunay na koneksyon. Nagsisimula ang relasyon na may respeto, hindi performance. At nagsisimula kang pumili, hindi humabol. Kung nabuksan ng mensaheng ito ang paningin mo sa dynamics na matagal mong nalampasan, ibahagi mo ang natutunan. Mas maraming lalaking nakakakita ng malinaw, mas nagiging maayos ang mga relasyon. Hindi dahil mas nagiging dominante tayo, kundi dahil mas nagiging grounded tayo. Tandaan mo ito, ang lakas ng isang lalaki ay hindi nakikita sa lakas ng boses niya, kundi sa linaw ng pag-iisip niya. Hanggang sa susunod, manatiling malinaw ang paningin